and the Bible. Parang comparative yung ating topic po, no? Sa hapong ito. Ngunit bago ko po simulan ang pag-discuss ng ating topic, ay gusto ko sanang malaman kung meron po ba sa ating mga audience yung hindi mga Muslim. Pakitaas lang po ng kamay ng mga kapatid natin na nasa audience ngayon, nakikinig sa atin, na hindi mga Muslim. Pwede po ba? Lalapit ako para mas maganda kasi kapag malapitan. No? Merong tinatawag na personal tax. Pagka malapit, talagang ma-absorb ng tao yung sabihin mo. Meron po bang Christian sa atin? Yata sa dulo bro, meron doon. Wala. So, Muslim lahat. Okay. So, ang topic na aking inihanda the beauty of Quran. Yung kagandahan daw ng Quran. Ito po ang topic na ating bigyan pansin sa hapon ito. At siguro, no, kapag ito ang unang papasok sa ating isip, no, yung kagandahan ng Quran, sabihin na natin pati sa ating relihiyon as a whole, sapagkat ang batayan ng paniniwala natin is no other than the Quran. Ayon po sa aking pagsasaliksik, po ang magbibigay ng tinatawag na hatol, no? Wala akong nakikitang kagandahan. Yan. Maaaring lahat ng mga Muslim sa mundo, wala ni isang Muslim ang magsabi na hindi maganda ang banal na Quran. Tama? Wala eh. At maaaring magagalit kayo sa akin kapag sabihin ko sa inyo na wala akong nakitang kagandahan nito. Wala. Kung ako ang magbigay ng hatol, wala akong nakitang kagandahan sa Quran. Something na parang pumapabor ito sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat bakit? Wow! Muslim siya. Tapos sabi niya, wala raw maganda doon sa Quran. See? So, parang masaya. Something na pumapabor. Ganyan. Wala eh. Kapag ako ang titingin kasi tayo, may iba-ibang pananaw tayo. Pero kung ako ang titingin, kung ang pag-usapan is the beauty of the Quran, I had seen no beauty. Wala ako nakitang kagandahan nito. Bakit? Maaaring ipagtataka niyo yan. Bakit kaya? Alam niyo mga kapatid, ako dati rin akong Kristiyano. Kung ikukumpara ko yung aking relihiyon noon at ang relihiyon ko ngayon na Islam, di hamak na mas maganda yung dati kong relihiyon kaysa relihiyon ko ngayon. Yan. Bakit nasabi ko na mas maganda yung relihiyon ko noon kaysa relihiyon ko ngayon? Sino sa inyong Katoliko dito? Ayan, sister. Yan ay isa sa pinakamagandang relihiyon. Roman Catholic. Ito yan. Sino sa Badista dito? Ako dati ako sa Badista eh. Yan ang isa sa pinakamagandang relihiyon. Yung relihiyong Kristyanismo. Kung pag-usapan ang kagandahan, yan ay maganda. At para sa akin, pinakamaganda. Bakit? Dahil walang bawal. Na. Di ba maganda yun? Lahat ng layaw mo, lahat ng gusto mo, sa sarili mo, ay pwede mong gawin. Walang nagbabawal sa'yo. Eh, the best. Tama?
Sabihin nyo sa akin, kung ikaw magmumuslim, maraming bawal, hindi? Marami. Maraming bawal. Maraming bawal. Ngayon nga lang, nag-anuno tayo. Marami tayong iniiwasan. Yes. Hindi tayo kakain. Hindi tayo iinom. O, kita nyo? Ngayon, sa paningin ng isang tao, pangit yun. Dahil ang gusto ng tao, kain ng kain. Inom ng inom. Di ba? Yan ang gusto ng tao eh. Ngayon, kung magmumuslim ka, naku, napakapangit. Boring ang buhay ng isang Muslim. Napaka-boring. Kung titingnan mo, ang buhay ng isang Muslim ay boring talaga. Wala kang ginagawa sa araw-araw, magdasal sa loob ng 5 beses, paulit-ulit. Boring. Kaya kung ikaw magbigay ng hatol, pangit, hindi maganda. Bakit? Dahil maraming bawal. Ang magandang relihiyon, ito, magandang relihiyon, yung walang bawal. Na. Pwede mo gawin lahat. Pwede kang makalunya. Pwede kang uminom. Pwede kang mag-disco. Oh, tatawa na naman. Pwede kang pumunta sa kahit saan. Walang pumipigil sa'yo. Napakasarap ng buhay. Maganda. Kita nyo? Ngunit, eto naman. Maganda nga ang relihiyong ito. Ang tanong, ito ba ay makapagliligtas? Maganda nga ang relihiyong yan. Ang tanong, yan ba ay totoong relihiyon? Yang relihiyong yan ba'y makapagliligtas sa'yo sa araw ng paghuhukom? Passion. See? Kasi kung ako ang magbibigay ng hatol, di bali ng pangit ang aking relihiyon, basta ito'y makapagliligtas sa akin. Passion. Anhin mo yung relihiyon na walang bawal, napakaganda. Pero, bandang huli, ang bagsak mo ay impyerno naman. Nag-aabang sa iyo. Gusto. Ano ba yung hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Observe. Yung impyerno pinalibutan ng mga magaganda. Isipin nyo na lang. Yung lahat ng kagandahan nasa labas ng impyerno. At yung paraiso pinalibutan naman ng mga pangit. Naku, lahat ng pangit nasa labas ng paraiso. Lahat na hindi gusto ng tao nandoon sa labas ng paraiso. Pangit, no? Eh, wala ka nakikita ang kagandahan doon. Kaya kung ikaw ang magbibigay ng hatol, no, Islam or the Quran per se, walang sinasabing kagandahan sa tingin ng tao. Magkaganon pa man, wala nang sinasabing kagandahan dahil masakit sa atin. No? Ito'y isang gabay ng tao. Isang talata ng banal na Quran ang napakaganda. Sabi niya, kapag bubuksan mo ang Quran, no, sa first o sa Suratul Baqarah, verse 2, sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, sabi niya. No, ito, yan ang aklat. Walang pag-alinlangan. Yan ay gabay sa mga may takot sa Allah. Well, hindi sinabing yan ay maganda. No? Gabay. Guidance. At ang guidance na ito ay ipinahayag ng Allah. Sa anong buwan ba yun? Ito. Handa na yung aking tagabasa. Meron akong tagabasa eh. No? Ikra. Ikro. May tagabasa ko eh. O wala. شهر رمضان الذي أنزل Brand out.
Andiyan na. Nagsabotage. Pinagmalapit itong kahulugan. Ang Ramadan, ang buwan nang ipinahayag ang Quran. Isang patnubay sa sangkatauhan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gayon din naman ay isang maliwanag na tanda o katibayan at ang pamantayan at paghatol sa pagitan ng tama at mali. Ang Quran ay ipinahayag daw sa buwan ng Ramadan ayon sa Allah, no? Sa talaman ng banal na Quran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ito raw ay ipinahayag sa buwan ng Ramadan ang Quran. Ito'y patnubay. Hindi lamang ito patnubay para sa mga Muslim ang Quran. Ito'y patnubay na dapat ay gawing gabay maging sa mga hindi mga Muslim. In short, kapag ka ang Quran ay bibigyan mo ng ayon sa talatang binasa ko, nire-reject na nito ang Biblia. Hindi na guidance ang Biblia ngayon o hindi na siya huda sapagkat sinabi na ng banal na Quran na ito ang guidance ng sangkatauhan. Nas. Hindi lang sa mga Muslim. Ito ay sa sangkatauhan. Nas. Pero, magkaganon pa man, kahit sa tingin ng tao, alam mo kasi, kapag itong mga sinasabi sa banal na Quran, no, kapag ikaw ay masyadong makamundo, di mo talaga magugustuhan, brother. Pangit talaga yun. Pagkakaroon pa man, may sinabi ang dakilang tarapaglikha ang Quran sa Allah sa Quran na ang lahat daw ng mga mananampalataya, ibig sabihin tayo ito, mga Muslim, no? Kayo daw ang pinakamaganda. Pinakamaganda. So, sinabi na ko ngayon, lahat daw ng mananampalataya, siyempre kasama Muslim dyan, sabi ng Allah, sila daw ang pinakamaganda. Isipin niyo kung pinakamaganda kayo mga brothers and sisters ayon sa banal na Quran. Hindi ba parang conflict? Kala ko ba pangit? Well, sabi ng Allah yun, tayo raw ang pinakamaganda. O kahit na ikaw ay sirat ang mata mo, pango ang ilong mo, kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay pinakamaganda. Ikra. Dito ka na lang natin. Maganda kasi kung may tagabasa. Kasi, dapat marinig natin ang salita ng Allah, especially ngayon, month of Ramadan. Basahin natin sa Arabic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sabi ng Allah, katotohanan, sila na mananampalataya. Innal ladhina amanu, sabi ng Allah, wa amilus salihat. At sila na gumagawa ng kabutihan, sabi ng Allah, ulaika hum khairul bariyah. Sila ang pinakamaganda sa lahat ng nilalang. I know you. Pinakamaganda sa lahat ng nilalang ay ang mga mananampalataya at gumawa ng kabutihan. Pinakamaganda. Kaya kahit na hindi na magustuhan ang mga pagbabawal sa Islam at sa tingin nyo ito'y pangit, huwag kang mag-alala dahil sa tingin ng Allah, ikaw ang pinakamaganda. Kapag ka ikaw ay susunod, kapag ka ikaw ay gagawa ng kabutihan, katulad ng ipinagputos at pagbabawal sa kasamaan, ikaw ang pinakamaganda. In fact, hindi lang pinakamaganda, pinaka-the best. Pinaka-the best. Kuntum khayra ummah. You are the best mankind that evolved for mankind. Bakit?
sapagkat ipinag-utos ninyo ang kabutihan, ipinagbawal ang kasamaan, at kayo'y naniniwala sa kabaw. Mino na binla. Kaya kung ako ang magbigay ng hatol, no? Depende sa inyo, kung tatanggapin ninyo, pangit. Wala ko nakitang beauty. Bakit? Lahat yun kontra sa kalooban ko eh. Ayaw ko magayuno. Pero pinagutusan ako magayuno. Pero, dahil ako'y mananampalataya, kailangan sundin ko ito. Ay, labag sa aking kalooban. Alang-alang sa aking katilang kapaglikha. Okay? Ngayon, ang isang tao na mahilig sa ligaya at kaginawaan at mahilig din siya sa tinatawag na kagandahan, no? Mahirapan siya dito sa Islam kapag siya ipapasok. Dahil marami dito kontra sa kalooban ng tao. Dapat ang masunod dito sa Islam, yung kalooban ng dakilang tagapaglikha, hindi yung kalooban natin. Masakit yun. Pangit yun sa ating karamdam. No? Pero, ito naman, gagapo tayo ngayon sa Biblia sapagkat ang ibinigay sa atin is comparative. Quran, Bible. Ang Biblia ba ay meron ding kagandahan? Yun. Para sa akin, wala ko nakita kagandahan sa Quran. Sa Biblia, oo, may nakita akong kagandahan dito. At hindi lang basta-basta kagandahan, ito'y kaligayahan. Kita nyo? Nagtawanan ka agad sila o Ramadan ngayon, ha? Biblia. Ito na. Ito. Kasi comparative tayo eh. No? Huwag lang ko sanang magagalit sa atin, no? Yung mga kapatid natin na hindi Muslim. Itong babasahin ko po ay kagandahan naman eh. This is the beauty of the Bible. Isang bagay na kapag mabasa niyo ito ay siguradong magagandahan kayo. No? Magagandahan talaga kayo. At isang bagay na nagandahan nga ako sa Biblia ito. Dahil napakaganda. Unlike doon sa Quran, angit. Manibawal doon eh. Kaya kung ikaw gusto mag-Muslim at hindi ka pa handa na mawala sa iyo ang mga maganda sa iyo, no? Hindi ka talaga mag-Muslim. Pero sa Biblia, meron. Maraming kagandahan na kasulat dito. At sinitiyak ko na kapag mabasa niyo ito, ay siguradong magagandahan at malilibog pa kayo. Tanya ay tagabasa. Ay tagabasa kami. Sa aming center, yung Mindanao People Dawa Association, so, meron kami pag-aaral sa comparative, no? Sa mga kapatid natin na gusto mag-aaral sa comparativo, Quran and Bible, pwede po kayo mag-aaral sa ating center. Libre po yan ng bayan. Alam niyo po, yung ating Grand Mufti, yung Bangsamoro Grand Mufti, ay parang si Ahmad Didat. Napakagaling niya both Quran and Bible. No? Napakagaling. So, hindi ka na, para makita yung kagatuan mo dito. Ito, mga estudyante dito eh. Para ma-expose sila sa dawa. Kaya gusto ko sila isama sa ating mga dawa, sa field. Kapagkat gusto ko makilala rin ninyo ang ating mga estudyante sa comparative dawa. Pero ito, mabasahin mo. Dahil dito ang magandang nakasaad sa Biblia. Bisaya nga lang. Makaintindi ka ng Bisaya? Magagaling ka ba ng Bisaya? Maganda ito eh. Sa talatag Ezekiel po 23 verse 1, miabot ka no ang mga pulong ni Yahweh, Hinaya lang. anak ng tao na may magsaog babae sa una sa inahid. Ikan pa sa pagkabataon, kaimo silang buwikat sa Egypto. Gigumot-kumot at ugay-ugay ang kanilang mga tutoy.
Naintindihan niyo yun? Sabi ng Biblia, kapag mabasa ito ng mga taong pornographic ang kanyang isip, sigurado, purpose yun ah. Ganda nun ah. O, kita nyo? May abot ka na po ang pulong ni Yahweh. Dumating daw sa kanya ang salita ng Diyos. Anak sa tao, may managsuong babae sa usa ka inahan. Gikan pa sa pagkabatayon, nahimo na silang burikat. Sa Ehipto, diin di kumot-kumot o di ugay-ugay ang ilang utoy. Diba? Eh, sino hindi magandahan nun? Huwag niyo sabihin, pangit pakinggan nun. Napaka-hipokrito at impractical ninyo kung sabihin yung pangit pakinggan nun. Diba? Masarap pakinggan yun. Kasi kung ano yung bastos, yun ang masarap eh. Diba? Pinagbawal nga lang ng tao yun eh. Rated X. Pero deep inside, hinahanap-hanap yun. Diba? Ay napaka-hipokrito na isang tao. Sabihin niya yan ay hindi niya rin ang gusto. Di kumot-kumot, di ugay-ugay. Big. Ano yung di kumot-kumot, di ugay-ugay? Biblia nagsabi niya na. Kaya ko ako magbigay ng hatol. Wow! Ang ganda. The best! Ganda nun, di ba? Oh. Isa pa, maganda rin. Ito po, Biblia ito. Ito po ay Biblia ng Kristohanong Katilingban. Another. Maganda rin. Naila. Siya ka mo mo. Need ke bangko. Yes, mo ha? Baka may iba. Ezekiel 4:23 verse 20. Nagulan siya sa mga kabit nga ingong mga lawas sa asno. Kabit. Kabit. O ignang mga lawas sa asno o angkutin sa kabayo. Narinig niyo yun? Grabe ka pastor, no? Pero napakaganda. Pakinggan. Nangulang siya sa mga kabit na ingong lawas sa asno o OTIN sa kabayo. Hindi ko kasi matapos yung isang salita eh. Letra na lang sa salita, OTIN. Yan sa Biblia. Sa Biblia yun. Oh, kung ako magbigay ng hatol, the best! Diba? Sa next na symposium natin, babasahin ko dito, B-I-L-A-T. Biblia din yun. P-U-E-I. Biblia. May marinig yun ng mga demonyo ang utak. No? Mga pornographic ang mga memory. Ay! Magtalunan siya sa'yo yan. The best talaga. So, hindi natin sinasabi ito upang tayo manglait ng ibang reliyon. Hindi po. Sinasabi natin ito upang tayo po ay mabuksan. Mabuksan yung ating isip sa Biblia. Is this really the Word of God? No. Diba? Ang Diyos ba nagsasabi ng ganong mga bagay? Napakabastos naman yan ng Diyos na yan. OTIN? Diba? Yung salitang yaon, banggitin mo sa radio. Minsan binanggit ko yun, naban ako. Allahu Akbar. Doon sa Jensen, nag-program ako sa radio. Binanggit ko one time yun. Sabi ko, hindi ko to galing sa akin. Galing sa Biblia. Ako ang naban. Dapat hindi ako iban. Yung Biblia ang iban, hindi ako. Kaya nasa Biblia yun eh. Nagbabasa lang ako. Eh kung paano kung mabasa rin ito ng mga sikiting natin ng mga kabataan. Diba? Ito ang mabasa nila. Mga OTIN. Mga tutoy. Ikumot-kumot. Ugay-ugay. Ano ang mangyari sa bata kapag kayo nababasa niya? Mabubunti. Ha? Papasok yun saan? Naku, magsasariling sigap yun. Sabi, the best talaga ang Biblia. Diba? Ano naman yan doon? Sad kasi walang ganon sa Quran, kaya pangit ang Quran. Bakit? Walang ganon eh. Walang binabanggit sa Quran na OTIN. Walang binabanggit doon na tutoy.
Oh, gikumot-kumot. Wala sa Quran yun. Wala yan doon. Sa Biblia lang yan meron. Ngayon, nasa sa inyo ang pagpapasya. Sa aking mga kapatid na mga hindi Muslim, alam niyo po kung hindi lang ako nagmamadali, gusto ko pa magsalita ng marami dito eh. Sapagkat maraming bagay na dapat nating matutunan. Nakasulat sa Quran at maging sa Biblia. Pero kasi kailangan ko umalis sapagkat makikipaglibing pa ako. Allahu Akbar. Aalis makipaglibing. Totoo po yun. No? Emergency po. Kaya siguro before ako aalis, pwede akong tatanggap ng mga questions kahit 3. At aalis na ako. Para hindi lang masayang. 5 bro, 5. No? Habol lang ako sa libing. Emergency talaga sapagkat namatay yung aking lola. Ha? Sige. Maraming salamat sa mga kapatid ko ng mga palataya. Ano nangyari? Inaanyayahan namin kayo na alamin. Inaanyayahan namin ang mga kapatid namin, ang mga hindi mga Muslim na salisikin ang Islam. Huwag po tayo maging bias. Ako po dating isang Kristiyano. Itong Biblia, comics po na lang ito po. No? Salisikin natin. Alamin natin kung ano ang katotohanan. Sapagkat yan ang utos ni Jesus Christ. Saliksikin ng katotohanan. Sabi niya sa John 8 verse 32. Seek the truth, for the truth shall set you free. O, kita po? Sabi ni Jesus Christ, hanapin mo ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, sabi niya. Ngayon, kung hawak-hawak ko ang Biblia, eh wala pala dito ang katotohanan. Sapagkat pinapahanap na sa iyo eh. Di ba? O. Ngayon, sinunod ko yun, yung advice na yun. Hinanap ko ang katotohanan, natagpuan mo sa Biblia, sa Quran. Sabi ng Abos sa banal na Quran, na sinabi ni Jesus Christ, Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, wa inna Allahu wa Rabbi wa Rabbukum, fa'budu haza siratul mustaqim. At katotohanan, ayun, sabi ni Jesus Christ, yun daw yung katotohanan, sabi niya, seek the truth. Hanapin mo ang katotohanan. Sabi ni Jesus Christ, sinagot niya rin yung kanyang utos. At katotohanan, sabi niya, si Allah, wa inna Allah, sabi niya, at katotohanan si Allah, wa Rabbi wa Rabbukum, siya ating Panginoon, at inyong Panginoon, sabi niya, fa'budu, kahit sambahin niyo siya, haza siratul mustaqim, ito ang matuwid na landas. Yung pagsamba kay Allah, Panginoon natin siya, Diyos natin siya, ayon kay Kristo, yun daw ang katotohanan. Na sinasabi niya doon sa John 8:32, seek the truth, for the truth shall set you free. Kapag makita mo ito, masamba mo ang tunay na Diyos, nakita mo na ang katotohanan. Yan po ang aking invitation sa mga kapatid ng mga hindi mga Muslim. Saliksikin niyo ang Islam. Meron po tayong Islamic Center dyan sa may harap ng, dito sa harap ng Poly, sa Mindanao People Dawa. Walang bayad ang magsaliksik doon. Welcome doon lahat. Lalong-lalo na ang hindi palatayang Muslim. You're the first honor na wini-welcome namin. Yung hindi mananampalataya. Eh sabi nila, huwag tayo magpapasok ng demonyo sa center. No! Dapat yun ang papasukin natin. Yung mga demonyo. Diba? Sapagkat ano ang gagawin mo sa mga taong relihiyoso? Kailangan natin yung mga demonyo. Question. Oy! May question ka? MC? Ano po may question? Data mo dito! Ay ka. So, para po sa kalaman ng lahat, pagkatapos po ng mga question and answer na magaganap, break po muna tayo para sa prayer for us. So, kung sino man yung may mga katanungan, at nakahanda po ang ating brother na sagutin nito. Sino may tanong dyan? Pwede po isulat daw yung inyong mga katanungan. Announcement, kung sino man po yung gusto, after ng closing ceremony, ay magkakaroon po kami ng